Ang mga aralin sa video na ito ay una, ang talasalitaan. Alamin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Ikalawa, ano nga ba ang nobela? At ikatlo, paano nga ba at ano-ano nga ba ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng nobela? Sa unang bahagi ng ating aralin, narito na ang talasalitaan. Unawain natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Unang bilang, banghay. Tumutukoy ito sa maayos at malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga magkakaugnay na pangyayari, ideya o kaisipan. Ikalawang bilang, kabanata. Ang kabanata ay bahagi ng isang kwento o aklat, kadalasang tawag sa bahagi ng isang nobela. Ang bawat kabanata ay may partikular na nilalaman at kadalasang may pamagat. Ang pamagat ng kabanata ay sumasalamin sa nilalaman nito. Ikatlo, dialogo, tawag sa mga binibigkas ng mga karakter o tauhan sa isang kwento o dula. Ikaapat, balangkas, tumutukoy sa isang istruktura o plano na ginagamit upang magbigay ng organisasyon o sistema sa isang konsepto, ideya o proyekto. Ikalima, inilalahad, pinapaliwanag o sinasabi. Ika-anim, guni-guni, imahinasyon, pakiramdam mo lang o hindi tunay na nakikita o nararamdaman. Ikapito, tahasang, malinaw, maliwanag, diretsahan o hindi nangiming sabihin. Ikawalo, magtaguyod, magsimula o magtayo ng anumang bagay na may layuning mapanatili ito sa mahabang panahon o maaari rin namang magpatuloy o maghatid. Ating naunawaan sa unang bahagi ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Sa ating pagpapatuloy, alamin natin at unawain ano nga ba ang nobela. Nobela ang tawag sa akdang pampanitikang pang-aklat ang haba. Binubuo ng mga kabanata at mga banghay. Inilalahad sa pamamagitan ng mga tauhan at dialogo. Ito'y naglalahad ng isang kawil ng mga kawili-wiling pangyayari na hinabi sa isang mahusay na pagkakabalangkas. Ang tatlong elemento na karaniwang matatagpuan sa isang mahusay na nobela ay isang kwento o kasaysayan, isang pag-aaral, at paggamit ng malikhaing guni-guni. Pangunahing layunin ng nobela ay lumibang, bagaman sa di-tahasang paraan. Ito'y maaari ring magturo, magtaguyod ng isang pagbabago sa pamumuhay o sa lipunan o magbigay ng isang aral. May dalawang uri tayo ng tauhan sa isang nobela o alinmang akdang tuluyan. Una, tauhang lapad, uri ng tauhang walang pagbabago sa katangian mula sa pagpapakilala sa simula hanggang wakas. Ikalawa, tauhang bilog, uri ng tauhang nag-iiba ang katangian mula sa pagpapakilala sa simula at sa wakas. Sa huling bahagi ng ating aralin sa video na ito, ano-ano nga ba ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng isang nobela? Unang bilang, sa isang mahusay na nobela, ang mga tauhan ay hindi pinagagalaw ng may akda. Sila'y gumagalaw ng kusa, lumuluha, nalulugod, nagtataksil, nagtatapat ng aapi, tumatangkilik, alinsunod sa angkin nilang lakas, mga hangarin at mga nakapaligid sa kanila. Ang mga kilos nila'y siyang kilos na hinihingi ng katutubo nilang ugali at ng mga pangyayaring inilalarawan ng kumatha. Ikalawa, ang mga masasaklaw na simulain ng pagsasalaysay. Ang nobela ay dapat sumunod sa masasaklaw na simulain ng pagsasalaysay. Ang nobela ay may pauna na tumutugon sa mga katanungang sino, ano, kailan, saan. Ikatlo, sa pagsusuri ng mga akda tulad ng nobela, isang mahalagang pamamaraan ang paglalapat ng pananaw. Sa teoryang humanismo, itinatanghal ang buhay,
dignidad, halaga at karanasan ng bawat nilalang, maging ang karapatan at tungkulin ng sinuman para linangin ang sariling talino at talento. Ika-4, pinaniniwalaan ng humanismo na ang tao ay isang rasyonal na nilikha na may kakayahang maging makatotohanan at mabuti. Sa madaling salita, ang humanismo ay naniniwala na ang tao ang sukatan ng lahat ng bagay, ang siyang pinanggagalingan ng lahat. Ika-5, mainam tingnan sa sumusunod ang pagsusuri ng panitikan, pagkatao, tema ng akda, mga pagpapahalagang pantao, mga bagay na nakaiimpluwensya sa pagkatao ng tauhan, pamamaraan sa pagbibigay solusyon sa problema. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.